Okay, so magandang hapon at muli po tayo nagbabalik dito sa ating munting programang Sports Corner Interviews with Gab Peras. And right now, makakasama po natin, ito, kung maaantig kayo sa kwento niyan, ito talaga yung isa sa mga strongest man na hindi lamang sa pag-compete niya sa iba't ibang sports namamayani kundi rin sa personal na buhay. I-overcome all obstacles, i-overcome all challenges and trials para lang marating kung ano ang nasa tuktok ngayon. At mukhang ikukwento natin sa kanya kung ano ang buhay niya sa pagiging isang atleta at isang coach na rin. So please welcome si Joel Enyo aka Demigod, ang ating kasama natin ngayon. Joel, magandang araw po at salamat sa tiwala na makapag-interview ka namin dito sa Sports Corner. Magandang hapon kapatid. Thank you din sa pag-invite sa akin dito. All right. So thank you so much and I know you're been busy right now kasi nagtitraining ko mo pa rin sa mga iba't ibang mga competitions lineup. Pero ano yung last competition ninyo before itong ating interview natin? I think Nung this is actually nung strongman sa nung Marikina nung before. oo. Alam ko nandun ka ata eh. Wala ako Tama ba? eh. Wala ako. Ah, Ano yung last, ito ba yung last ito. competition mo? Yung sa Marikina sa Sports Complex. And did you actually won nga pala doon? Dinefend ko ulit yung title ko sa under 80 division. Wow! So, Ah, nakakatuwa naman na of course, at least na-retain mo pa rin yung titulo na naabot ninyo. And what was the feeling nga pala nung nakamit mo muli yung inyong title? And of course, mukhang na-improve pa lalo yung mga resulta ninyo compared to the last edition. Actually, ano eh, medyo nahirapan ako dun sa last competition kasi nagkasabay-sabay init. At ano eh, muntik-muntik na ako matalo. Muntik-muntik. Kaso, syempre, may paraan ako para humabol dun sa score dapat. Nagawan ko pa rin ng paraan kahit papaano. Okay. Kumbaga, hindi ko panahon siguro matalo nung araw na yun. Pero of course, alam naman natin with the strong support nga ng inyong mga kaibigan, mga coaches ninyo, talagang nagawa ninyo at pinag-usahin niyo yung titulo ng pagiging strongman. So, Oh. anong susunod mo competition afterwards and kamusta preparations na rin? Bali, ano eh, wala pa akong balak sumali ngayon kasi mahal na registration nyo. Wala akong pang register, brother. Pagastos. Oo nga, Pero ano, tindihin pero natin. Go. pero malamang sa malamang mga ano na siguro. Sunod na nationals na ulit ng Philippine Strongest Man. Pero sa powerlifting, Sa powerlifting, pagka natitripan ko lang mag-powerlift, hindi talaga ako yung tipong, mas yung puso ko nasa strongman eh. sa strongman talaga, diyan mo talaga Mm. nako-concentrate ang inyong Kasi buhay. mas ano siya, mas nakakatuwa kasi may mga binubuhat kang awkward objects eh. Iba-iba eh, hindi lang SBD. Powerlifting kasi parang sa akin medyo naboboring ako. Habang ano, yung tatlong attempts at saka nag-aantay ka minsan. Dun sa community naman ng strongman kasi, ang daming kung ano-ano nangyayari sa strongman eh. Yung mga awkward objects na kakaiba, nakakatuwa minsan mabuhat yung mga ano eh, kumbaga palaisipan eh. Example, bubuhat ka ng live stones na syempre iba-ibang angle yan. Paano mo ngayon pag-iisipan buhatin sa shoulder mo? Depende sa implements. So, depende sa technique. Kumbaga, hindi lang basta buhat. Iisipin mo kung paano mo pipwersahin yan, makarating yan sa shoulder mo minsan. Ganun. Okay. Sa inyong buhay nga ng pagiging strongman, ano siguro yung mga challenges ninyo, lalo na sa mga pagkakataon na mukhang napagod ka at mukhang nainaan mo ng loob na buhatin ang iba't ibang mga bagay at of course, yung takeaways ninyo every time na magko-compete ka at of course, yung limits ninyo bilang isang strongman athlete. Bilang ano, athlete kasi, may preparation yan. So, kasama na dyan lahat. Bago mag-compete kasi, ano eh, kuwari, 1 month before,
lalabas na implements or 2 months. So bali yung preparation mo, ganado ka pa minsan yan. Ngayon, kung sanay ka na lumalaban, habang palapit na palapit yung laban, kailangan ma-manage mo yung fatigue, stress. So, paano mo gagawin yun? At kung kailan 1 week before, tsaka malapit ka na magkasakit, na-stress ka na, napafatigue ka na, kulang na yung tulog mo. Kasi yung stress level mo tumataas na rin. Kasi gusto mo nang lumaban or matapos yung laban minsan. So, nakadepende. Pero nararamdaman nyo rin din ba yung pressure sa inyong sarili, lalo na yung mga ibang kalaban ninyo sa strongman, halos magkaparehas lang yung resulta or yung weights na Na, na, kanya hindi. nape-pressure ako minsan pagka kuwari sa unang round or second round, lumamang na yung score. So, kailangan mo nang habulin yung 3 round na perfectong score na. So, doon ako nape-pressure, doon ako nag-iisip lalo kung paanong paraan gagawin ko. Ngayon, ang kalaban mo minsan oras at yung lakas mo nakadepende pa rin. Kaya time to time, meron kaming kinakain sa laban. Hindi pa pwedeng mawalan ka ng fuel. So, gagawa ka ng paraan at malapit-lapit ka rin minsan sa pulikat. Yan, kalaban mo dyan pulikat, lagi. Speaking of pulikat, ano yung mga there was one time na sumakit ba ang inyong tuod o di kaya yung binti Ah, sa kakabuhat na ng mga weights yung after ng laban kasi, lagi naman nagkakaroon niya ng ng soreness. Pero yung ano eh, extreme sports yung pinasok ko. So expected ko lagi na may mild injury. Lagi yan. Mild injury, hindi naman serious. So may may masakit minsan sa shoulder, na iipitan ng muscle. Pero hindi nangahulugan nun, maptitenga ka ng matagal. So kaya nga, laging dapat patibayin mo yung pundasyon ng katawan mo bago ka bumanat sa strongman. Kasi yung iba, yung mga beginner, minsan susubok lang. Eh, syempre, awkward object yun. Tabingi-tabingi minsan yung mga buhat doon. Ngayon, hindi handa yung katawan mo, yung foundation mo, mahina, baka pa mapitikan ka. At mali ang angle mo, pwedeng tuhod mo, pwedeng shoulder mo. Nakadepende lagi yun pag mali yung babanat mo. Pero of course, kailangan din lalo yung conditioning sa inyong Yes, katawan. correct. Every time At na mag-step in sa stage o di kaya bago ka sumabak ka sa laban sa strongman competitions, kailangan magkaroon kayo ng programa when it comes sa conditioning, mm, yung magte-take up ka ng mga iba't ibang mga supplements o di kaya correct, correct. magpakonsulta ka sa trainers upang ma-maximize malalo yung conditioning. Sa inyo, ikwento niyo, summarize niyo nangyari kung paano yung strength and conditioning mo bilang isang strongman athlete. Bali, bali ang sa akin kasi, ang strength and conditioning ko lagi, meron akong time na powerlifting yung program ko. Minimix ko yun eh. Kumbaga nagiging hybrid yung dating nun eh. At nananatili ako lagi sa bodybuilding pa rin na program. So, yung old school na method, ang foundation mo lagi sa bodybuild, sa reps ng madami. Hindi pa pwedeng yung tipong powerlift ka lang agad ng foundation mo muna lagi, kaya nga napapatibay mo muna yung katawan mo dahil sa bodybuild. Kasi part by part muna, gawin mo muna lahat. Ngayon, sa cardio naman, iba na naman. So, iba-ibang gym yung pinupuntahan ko din. Yung mga gym, kuwari, cardio day ko, pupunta ako dun sa CrossFit gym, kung saan madami nagka-cardio talaga. So, malakas yung stamina ng mga yon, endurance. Then, pagka strongman, dito ako sa gym sila. Sa QC naman at saka dito sa Binangonan sa Kachok. So, pinopromote ko na rin yung gym. Yun. Pero of course, ang malaking conception talaga ng pagiging strongman athlete is kailangan malakas ka, maganda Kaya, ang muscles mo, at syempre, may sense ka na kaya mong buhatin ang anumang bagay na nais mong makamtan
para at least maabot yung goal ninyo of being a strongman athlete. Kagaya natin ng mga nakikita natin sa mga TV na mga reality Oo, shows na nagbubuhat ng tama, gulong, tama. nagbubuhat ng mga Mm, truck, or yung mga correct. nandun Oo, sa iba't ibang mga international oo, styles. tama. Na-realize mo ba yon? Oo naman. Bago ko pinasok yung strongman, hinanda ko na yung sarili ko na tipong ah, kasama diyan lahat ng panganib. Kasi hindi mo ini-expect minsan magfe-fail ka during lift. Maaaring pumalo minsan sa ulo mo. So pagka hindi ka handa doon, hindi iiwas yung katawan mo. Ililigtas ka lagi ng sarili mong katawan bago mangyari yun. So iniiwas ka pa rin ng katawan mo lagi. Alam mo dapat pakinggan yung katawan mo kung paano, kung saan pupunta yun. Pangarap mo rin ba na mag-compete internationally sa mga strongman competitions o nagawa mo Nag na? Nag-compete ako, alam ko parang nag-post din ako sa Brunei nung last year. Ah, Brunei. Strongest man, ano, Asia's strongest man. Pangilan ka Kaso doon? third lang ako dun eh. Ah, bronze. Bronze. Bronze medal. And nasiyahan ka ba? Dahil ito yata yung first ever international competition na sinalihan. Oo. First yun, kasi magastos sa ibang bansa. Lalo na wala naman sponsor tayo sa ano. Bali, yung mga sponsor ko lang halos sa gym lang minsan yung training ground ko. And speaking of sponsors na pala, are you aiming, kasi pag napanood to ng mga private entities itong interview na ito, Mm. makakakuha ba ba ng attention natin na palakasin pa lalo yung strongman community natin? Sana, at Kasi sa ano, ngayon ay puro mga gyms, puro mga equipment providers, puro mga supplement brands, yung mga correct. sponsor individually na mga strongman athletes natin. Mm. Bali, ano kasi, ngayon pa lang halos parang sumisikat yung strongman dito. Yung iba kasi, ang alam nilang strongman ay malakas lang bumuhat. Hindi nila alam yung strongman pa yung iba eh. So, ang alam lang ngayon ng mga kabataan ngayon, powerlifting, di ba, nauso sa gym, puro SBD yung ginagawa na nila, tama ba? Ayun na, Yung doon mga sila belts, naingganyo. yung mga belts Oo. na ginagamit sa mga powerlifting competitions So, para at least ma-achieve nila yung ang buhat. alam ng kabataan ngayon na sports sa kahit saan gym halos, powerlifting. Puro SPD yung ginagawa, squat, bench, deadlift. Pag sinabing strongman, hindi na nila alam yun. Ang alam lang nila, yung mga nasa international na ah, bumubuhat ng kotse. Parang imposible pa sa mga baguhan yun. Siyempre, bubuhat ka nga naman ng kotse. Parang pagka beginner, puta yun, paano mo mabubuhat yun? Di ba? Okay. Aside from that, merong weightlifting na kilala. Of course, alam naman Oo. natin, Aidelin Ngayon, Diaz. na-recognize yung weightlifting nung kay Heidelin. Ayun yung kagandahan doon. Sa powerlifting naman, may mga nare-recognize din. Kaso, syempre, hindi tayo suportado ng gobyerno minsan sa ganun eh. Kasi 'Di ba? merong ilang mga powerlifters natin na either supported by our government kasi Oo. PSC, yung iba Mm. naman self-funded, Oo nga. na May- bibigay sa mga iba't ibang mga donors nila na sa shoulder yung expenses sa mga international competitions na sasalihan. Pero sa case sa strongman, Sa strongman kasi, kuwari, nung lumaban ako sa Brunei, bali, um, cargo mo yung hotel, yung ticket sa kanila na. So, yung cargo mo, hotel, pagkain dun. So, syempre, mabigat pa rin yun. Tapos nun, yung may cash prize naman. Pero quits lang. Sakto lang. lalo na Paano, brother, kung hindi pa sagot nila yung ticket, di abonado ka pa nun. Di ba? yan ang hirap talaga ng atleta na di ganong masyadong kilala ng mga sports eh. Talagang Mm. pahirapan talaga yung Pero, makakahanap ka ng mga sponsors. Yung iba pa, pinapriority din sa mga mas popular. Kung saan sila nakatutok ang atensyon, doon sila si sponsor. Pero ayun, oh. kayo, ilang mga sports, kukunti lang yung suporta. Pero hoping na with this interview, mas lalong ma-attract pa Oo. lalo yung mga sponsors Pero natin. Baka actually, naman.
Actually, lumalawak naman na yung strongman community at saka medyo nakilala yung strongman dahil kay Rico Rubin. Ayun, naglaro din siya nung nakaraan sa Marikina, dinefend din niya yung title niya ulit. Kasi si Ray Gerubin is actually part of the Team Philippines sa Physical Um, Asia. Walang sound. Ay, Oh, ayun. at nakakatuwa naman with his presence nga pala, I hope so na makakakuha niya ng good support niya ng mga Pinoy when it comes na sa sport na strongman at Mm. para ma-attract pa lalo yung public na makapanood naman lang ng mga Oo, competitions to cheer with the athletes at of course gigain ng attention yung public nga itong sport tama. na ito. At saka ano nga eh, ang kagandahan nung nakaraan na competition, ginanap sa ano, Marikina. So madaming tao, medyo madaming nakapanood at nakakita. Medyo na nabuksan isip nila, ganito pala yung strong naman. So maaring may matuwa, matakot o parang ayaw sumali, mga ganun. So ayun yung kagandahan na medyo ang tawag doon, napakita, napakita nila sa mga tao yung sports na yun. Okay, so Joel, isang-tabi ko muna yung inyong journey sa strongman. Gusto natin Ah, balikan ang inyong sporting journey overall. So siguro ano yung nakaraan ko. yung alam na natin, taking us back doon sa unang-una. Kasi nakita ko doon sa inyong profile, yung journey ninyo mula sa pagiging mataba, papunta Ah, na sa magiging maskulado. Pero at one point, mamaya natin pag-usapan yung isang sige, sige. masalimuot na kwento. Pero paano ka Ah, nag-umpisa? bali actually ano eh, lasinggero talaga ako dati. Siyempre, 'di ba, year 2000, mga 2004, uso nga dati mga gimmick pa eh. Libangan dati ng estudyante eh. Alak, yosi, tambay. Eh, Cutting alam mo yung gimmick? classes. Cutting Oo, di ba? classes. At saka ano, gigimik ka sa BGC nun, di ba? Putya, uso pa nun, Embassy, mga Jaipur. So, tuloy-tuloy yung inom ko. Then, nag, nag-ano ako eh, may time na nung kabataan ko, nadaanan ko pagda-drugs. So, nagsubok ako noon. After nun, sabay-sabay yung alak, droga, sigarilyo. So, unhealthy. May time na tumingin ako sa salamin na tipong, ay, hindi na ako to. Ayun yung picture ko na nag-start ako noong 2006, yung nakita mo sa profile na mataba ako noon. So, that's the time na tipong pinag-isipan ko, paano ko gagawin ngayon na tipong, balanse kasi ako eh. Nag-iinom pa rin ako hanggang ngayon, until now. So, paano ko ngayon gagawin ng katawan ko na tipong maayos tignan, pero na nakakain ko gusto ko at nakakainom ako ng gusto ko kung kailan ko gusto. So, nag-decide ako na tipong mag-diet muna. Siyempre, yung panahon na yun, wala naman yung katulad ngayon na tech ngayon na daming kung ano-ano, magulo nga ngayon eh. So, diet ko yung simple lang. Ah, laging maprutas ako. Tapos nun, siyempre, may time na hindi ka kumakain kasi pagwang ka nun, nasa isip mo, baka pag kumain ako ng konti, bumalik ulit yung dinayet ko. So, ganun. O ito, pakita natin Ayan. yung inyong journey ninyo. Oo. Pag mula sa Ayan. pagiging chubby face, wala kang abs, pero ngayon, Oo. ito, Yung abs ko nung 2006, absent pa yan. Hanggang dito, hindi na absent yan. ayun. Pero, pero ginawa ko kasi hindi ako nagmadali eh. So, every year, nagtatabas lang ako. Kasi oras kasi na kinrush ko yan, maglulus yung skin yan. Yung collagen mismo ng balat mo, yung elasticity, hindi, para kang nabuntis niya na natanggal lang bigla yung ano, makakakamot-kamot ka. So, yung pinakakamot ko lang sa may bandang legs, pero sa tiyan wala. Kasi gradual ko, ginawa yung katawan ko. Pero, Kumbaga, sige. Ano pero, yun? nung na-realize ninyo na, ito na, ang tamang pagkakataon na iwanan ko na yung lahat ng mga bisyo, iwanan ko na yung lahat ng mga bad vibes na natin at Ah, subukan nila na magpapayat, magka-gain ng muscles, magka-gain ng abs, maging mm. strongman. Ano yung nasa isip mo?
Um, bale ano eh, ang gusto ko lang nun, maganda yung katawan ko. Pero hindi ko alam pa nun na malakas pala ako sa normal na parang tao kilala. Bali, dalawa sila. Isa sa Makati, si Kuya Randy yun. Doon ako nagpasalamat. Alam ko yung pundasyon na nanggaling, yung ngayon na pundasyon, doon sa kanya nanggaling yun. So bari nakinig ako sa mga turo nun, kinabisado ko yung routine niya kasi powerlifter yung ano, powerlifting yung program niya. Putya, kada buhat niya doon, nagbubuhat siya ng heavy. Eh di napapatingin yung tao. Sabi ko, ay, parang ayaw ko yung nanonood. Parang gusto ko ako pinapanood bumubuhat ng ganyan din. So, nagtanong, kinolek ko yung mga alam niya, binigay naman niya sa akin. So, pinractice ko. Then, yung second mentor ko, ang tagal namin nag-uusap noon sa may ano, sa may Makati banda. Ewan ko kung boundary na kasi yun eh. Makati or Hill, basta nasa Hilpuyat banda. Pangalawang mentor ko naman, bodybuilder. So, kinuha ko din yung program niya. Tatang lang yung natandaan ko sa kanya. Kinabisado ko din. Ngayon, may mga kinumbine ako. Then, pinag-aralan ko muna lahat ng basic, nakinig muna ako. Then, after nun, tsaka ako lumikha ng method ko. Nung kabisado ko na lahat yun. At nagpapasalamat din natin sa kanila na kung wala sila, at Actually, hindi ko na nga nakikita yun. Tuwing bumibisita ako sa Makati, hinahanap ko pa rin yun kasi magpapasalamat ako ng personal. Ngayon, syempre, baka mapanood niya to, nagpapasalamat ako sa dalawang mentor ko. and we're definitely proud of what you achieve. Mm. Ito yung sa 2019 at until now, yung Yung progress. ano na yan eh, kumbaga sinisiksik mo na lang yung katawan mo. Hindi ko ginagawa yung tipong bulk cutting. Naka-maintain na lang ako dyan. So every year, sisiksikin mo na lang siya. Kumbaga, same same yung timbang mo, ano ka na lang eh, pa-matured na lang yung muscle mo dyan. Okay. At nakakatuwa na unti-unti na nagkakaroon ng progress, major progress na Mm. through all the years. Pero kumusta ang improvements so far sa inyong journey niyo, sa inyong fitness journey? Okay naman, maganda naman siya. Ano siya, every year, gumaganda lang siya ng gumaganda. Tsaka na-maintain ko naman yung strength ko. Kasi ang inaantay ko lang lagi, hindi ako nagmamadali lagi eh. Yung mga baguhan ngayon kasi nagmamadali sila. Kaya saglit lang sila minsan sa strength sport. Okay, there was also one post na sinend mo sa akin na you also a personal trainer. Sino Mhm. na kilala mo na mga naging clients mo? Excuse me, ano yan? Sino yung mga kilala mo mga clients mo being professional personal trainer nga pala? And even you also into CPR, no? Ah, yung clients ko, Yes po. ano, former ano pala ako dati ako sa Anytime. Wala na ako Dati. dyan. Freelance na lang pala ako ngayon dyan. Freelance. Bali, Okay. Pero nung time na yon, sino yung mga kilala mong kliyente ninyo at nagustuhan nyo ba yung inyong serbisyo na ba, binibigay kahit alam natin medyo may mga client ako na tipong ang problema, yung iba nag-asawa na at yung iba naman hindi ako palatandaan sa pangalan kasi brother eh. Natatanda ko sila sa mukha. Siguro naka-add pa rin sila sa Facebook ko. Dun. Bali pag nagturo kasi ako mahigpit ako magturo eh. So yung iba ano lang eh parang pupunta doon kasi may bakasyon. Alam mo naman yung tipong 1 month, 1 month yung 1 month lang, kailangan nila mag-beach, mga ganun-ganun yung mga client minsan. So, syempre, parang ang hirap nun. Kasi after nun, bibitaw sila, sayang yung sinimulan. Ngayon, babalik sila minsan, mas dumodoble yung timbang. Kasi actually, pag nagbuhat ka, syempre, increase yung metabolic rate mo. Ngayon, bigla kang hihinto. Syempre, kakain ka ng marami yung trip mo. Para kang ano yung tipong huminto ng Pasko, 'di ba? Pagbalik mo ng January, nahihirapan ka na naman. So,
dapat hindi mo kakalimutan yung fitness lagi. Siyempre, importante rin yung balik anindog program. Lalo na pag Um, Pasko, yes, go ahead. brother, kasi ang fitness, hindi yan yung bigla mong hihinto. Kumbaga, kasama na yan sa pang-araw-araw mo. Hindi ko sinasabi araw-araw ka mag-gym. Kahit three times a week lang. Basta meron kang, buhat or mag-walking ka, mag-jogging ka ng seryoso. Hindi yung nag-walking ka lang dyan sa kabilang kanto, tapos uwi ka na. Di ba? Siyempre, iba yung tipong magbigay ka ng 30 minutes ng walking. Minsan, jogging ng 1 oras o 30 minutes lang. Pagka hindi ka naman masyadong kasi masyadong taxing minsan. Nakadepende lagi sa tao yun kung anong work, kung anong nakadepende lagi kung gaano katagal ka mag-exercise. Basta 30 minutes magbigay ka sa sarili mo. At syempre, importante talaga to take up yung mga exercises at home Mm. para at least At bukod dun pala, bago yung exercise, pagkain lagi. Kahit na hindi ka diet. muna kahit hindi ka magtimbang kasi masyadong kuwari beginner 'yon. Tuturuan mo magtimbang, masyadong madami siyang iisipin na tipong, "Putya, 'wag na lang." 'Di ba? Isipin mo. Ngayon, simple lang kumain. Kumain ka ng breakfast, kumain ka ng lunch, kumain ka ng merienda, dinner, midnight snack, 5. Ngayon, depende na 'yon kung ano yung mga choices ng food mo, kung alam mo ang mga dapat kainin sa ano na yun, na kahit na walang timbang, ng pagtitimbang, kumbaga tantsahan yung kumbaga dating nun old school, eh. Ngayon kasi ang daming masyadong komplikado. Simple lang, breakfast, more fiber. So, example, mag-fruits ka sa umaga. So, kailangan lagi kasi sa umaga may fiber ka kasi kailangan mo magkaroon ng fiber lining sa tiyan mo. Isipin mo, umagang-umaga kumain ka ng beef. Eh di, syempre yung stool mo, barado agad. Matigas yun eh. So, dapat lagi una muna soft. Paano ka? Para maganda yung digestion mo. Kaya madaming constipated. Hindi nila alam, tama, mga healthy yung kinakain, hindi lang nila alam kung ano yung uunahin. At syempre, importante talaga yung disiplina sa sarili. Correct. Yan. Okay. Ito isa sa mga di mo malilimutan. Ito, Ah, nung sumabak ka sa flight crew, isang flight crew, so, ang pangarap mo noon is maging piloto ka, no? bali license na yan. Pagiging private pilot. Oh, so private pilot. Pero hanggang ngayon, nagpa-pilot ka pa rin? Hindi na. Na. Pinilit lang ako ng airpods ko dyan magpiloto. So, after nyan, nagkaroon lang ako ng ilang flying hours. Then, di ko na inano yan. Hindi ko na nga maalala kung paano yung pinag-aralan ko dyan eh. So, nung napunta kasi yung isip ko sa fitness, ay yung ko na. Bali yan, hindi ko na siya masyadong, ano, maalala masyado yung mga kung paano mag-compute, mga ganyan. More on math yan eh. Okay. Pero saglit lang natin kasi may 10 minutes na lang tayo. Sige, Masalimuot sige. talaga yung kwento ninyo about doon sa inyong sabihin natin ilang minuto ka na namatay, nawalan ka ng heartbeat sa loob ng ambulansya, and then Ah, nabuhay ka ulit. Kasi um, na-realize natin na hindi ka patapos ang iyong journey mo sa lupa. bali yung nadisgrasya ko nung kasi That was sa awa 2017. sa awa yun. Napukpok ako ng bato, tapos pinalo ako ng mga bote. May mga pumasok na bubog sa ulo ko. Bali may mga tahito. Ito, magaling lang yung mga surgeon na nagdugtong nito ulit. Bali, okay naman. Pero na-paralyze ako noon, yung left, na ito mismo, kalahati. So may muscle imbalance tong left, hanggang ngayon, meron nerve damage tong palm na lang. Ito na lang yung medyo walang pakiramdam. Pero itong buong kalahati ng left side ko, meron na siya. Pero noong time na yon na nangyari yung insidente na yon, ano yung realizations ninyo na hindi ka pa tapos? At least may magagawa ka pa na maalaga at mabuti. You being a good person. You being an inspiration sa mga kapwa niyong mga strongman athletes and even sa mga beginners as well. Um, Bali di ko na kasi masyadong
iniisip yung mga ganun. Kumbaga, yung trauma na yun, ano sa akin, nawawala sa akin yun eh. Pinapalipas ko lang yung ganun. Pero of course, kung makikinig ka man sa lahat ng mga tagapanood natin na Mhm. nais sumubok nga na mag-strongman katulad mo, anong gusto niyong advice na magte-take up sa Um, mga beginners at sa mga gustong bali yung, interesado? bali yung mga beginners, patibayin niyo muna yung pundasyon ng buong katawan nyo. So, para pagka bumuhat ng awkward objects, stable. So, yung mga stabilizer nyo, dapat maayos yan bago nyo hawakan yung strongman equipments. Kasi, pagka pinanood ng iba kung paano buhatin yung isang bagay ng strongman na gamit, awkward yun, improper yung angle nun. Improper yung lift ng strongman. So, dapat matibay talaga. Ano yung mga goals na nais mong makamtan sa inyong buhay? By the way, pwede natin sabihin kung anong age ka na? Ayun yung hindi ko pa pwede sabihin kasi Secret lang yun, secret. secret. Oo. Secret. Pero ano yung Pero mga goals ninyo? bahala na sila bumase dun sa year 2006 hanggang ngayon, yung journey ko na yun. Oo, Hmm, bahala sila mag-computate kung oo. ano ang age Oo. niyo. Basta nasa 20s sort of. 20s pa rin ako sa'yo. Para Thank sa you, atin. ah. Thank Thank you, you. thank you. Okay, so ano ang inyong goals ninyo sa inyong buhay bilang strongman athlete? Kasi mas marami ka pang mga gagawin ka Oo. pa. Gusto mo maka-retain yung title ninyo sa pagiging Philippine Strongest Man. At are you willing pa na magkaroon ng mga dagdag na international exposure pa? Ay, yung sa international na laban, yan. Diyan, diyan ako yung tipong parang ano, excited. Basta may sponsor lang sa ibang bansa, walang problema diyan lumaban. Kasi ano eh, actually ano eh, magastos mag-prep kasi merong yung mga kinakain mo mas madami. Iba yung pagkain ng strongman kasi. Mataas yung calories eh. Di syempre, minsan nasa buffet ka, kailangan mo, yung mga kinakain ko siguro nakikita mo yung post ko, mga matatamis minsan. Kasi kailangan namin yun eh. Bumubuhat kami mabigat. At saka, supplement. Eh, buti, pagka lalaban ako, nung lumaban ako sa ibang bansa, pwede ko bang i-plug dito yung sponsor ko na sa supplement? Go! Anabolic extreme. Yan, order lang kayo diyan. Mamura yung ano diyan, supplement diyan. Legit diyan. Alright. So, Ah, at least na marami tayong mga natutunan sa kanya. Congratulations sa inyong napaka-inspiring yung kwento. At of course, marami, mukhang marami talaga ang na trigger o di kaya na hook up sa inyong kwento ninyo na maaaring magamit ah, nila sa mga iba't ibang mga journeys nila sa buhay na pagiging atleta, especially when it comes na sa strength sports na kanila papasukan or any sports of the kind. So, bitin tayo sa oras siguro okay. kasi kukunti na lang ang minuto natin na nakaraan Ah, dito. Baka may gusto kayo pasalamatan at batiin na sa lahat ng mga um, taga-suporta mo. papasalamatan ko lang yung syempre yung girlfriend ko na sumusuport sa akin lagi. At yung gym na nag-sponsor sa akin tuwing may laban ako, Gym sila, Shane, yung may-ari ng gym, thank you. Kachok, si paring Matt. Retrofit dito sa CrossFit Gym. Ano pa ba yung gym na nag-ano sa akin? RZ Fitness, Kainta. Ayan. So, ang dami kong iba-ibang location, di ba? Ayun. Meron pa? Ah. Ayun, supplement, Anabolic Extreme PH at nyo sa Facebook. Nandyan yan. Yun lang, thank you. At thank you ulit sa pag-invite sa akin. At So, malaking baka may sa susunod na interview pa, sabihin mo lang ako pagka ano ulit. Siyempre, aba, medyo bitin yung kwentuhan, mabilisan na ano lang to.
Oo nga at medyo limited lang ang ating oras na ito pero don't worry, baka mag-guest ka namin sa mga iba't ibang Ah, mga programa soon. But right sige, now, sige. thank you Thank so you. much, Joel, sa oras at we're looking forward nga sa inyong mararating pa sa Strongman at sa of course, sa mga taong tutulong o mga corporations na pwede ninyong Oo. suportahan, si Joel at iba pa mga strongman competitions, feel free nga na makapag-ugnayan nga para masiguro natin na mas maraming tao ang makaunawa, mas maraming tao ang makakasusuporta at malay natin, ma-recover natin yan soon. Yung susunod nating strongman competition na gaganapin at abangan nyo na lang. So, again, congratulations on what you have done Thank you, and we're thank you. looking forward sa mga gusto mong goals na ma-achieve ninyo all throughout the years hanggat kaya pa ng katawan pa. Hangga't Hindi sa ka, malakas pa. hanggang Yan. malakas pa, hindi ka Oo. pwedeng mag-retire. Siyempre. Actually may time na kailangan mo mag-retire na tipong kasi hindi naman nag-age ka eh. As you age kasi naman, humihina na talaga ng gradual. Hindi pa pwede naman mawala bigla yun. Yung, yung pundasyon na ginawa mo na matagal na yun, hindi basta-basta mawawala yung strength. Nandun pa rin yung lakas pero hindi na katulad nung dating sobrang lakas. Ayun, naunawa Mm. natin. We take note of that. Sa Joel, maraming salamat at see you Maraming soon. maraming salamat din. At goodbye for now. Bye-bye po. Maraming salamat po. Alright. Thank you.